Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Sa harap ng nalalapit na kamatayan, gumanti rin si Zufan gamit ang parehong nakamamatay na teknik. Sabay na nagmingning ng ginto at itim ang kanyang mga mata habang pinakawalan niya ang sarili niyang Thunderflame Void Annihilation. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Kumalat ang may itim na apoy sa buong paligid, at maging ang tubig ng Nether Sea ay tila naglaho sa kanilang dinaanan. Tumilapon si Zufan ng halos 1,000 metro. Nag-aapoy ang kanyang mga mata habang dahan-dahang tumutulo ang dugo mula sa mga ito. Samantala, hindi man lang gumalaw ang kanyang kopya. Nakatayo pa rin ito sa dating pwesto habang nakangising mapanukso. Nanlumo si Zufan. Napakalakas niyan. Hindi lang niya alam ang lahat ng aking kakayahan, mas malakas pa siya kaysa sa akin. Habang tumatagal ang laban, lalo lamang lumalala ang kanyang sitwasyon. Tumawa ang kopya. Nawala na ba ang yabang mo? Hindi ba akala mo mas madali ang ikalawang pagsubok kaysa sa una? Huminga ng malalim si Zufan. Senior, bakit niyo kailangang gawin ito? Ano ang mapapala ninyo sa pagpatay sa akin? Ngumisi ang kopya. Iniisip mo pa ring hindi kita papatayin? Hahahan. Mula pa noong unang panahon ay nakakulong na ako rito. Wala akong katawan. Habang buhay akong nakakadena sa Nether Sea. Nagulat si Zufan. Hindi ba may reincarnation dito? Bakit hindi niyo iyon piliin? Nagdilim ang mukha ng kopya. Reincarnation. Ibig sabihin noon ay isusuko mo ang lahat. Hindi ko yun magagawa. Napakarami ko pang bagay na hindi ko kayang bitawan. Kaya mayroon akong ibang paraan. Magkakaroon ako ng panibagong buhay nang hindi dumaraan sa reincarnation. Wasakin ko lamang ang kaluluwa ng isang tao. At aangkinin ko ang kanyang katawan. Malagim itong tumawa. Sa kasamaang palad di. Walang karapat-dapat na dumating dito. Hanggang sa ikaw. Papatayin ko ang iyong kaluluwa. Kukunin ko ang iyong katawan. At ako ang muling mabubuhay. Kasabay ng nakakatindig balahibong tawa. Sumugod ang kopya. Sunod-sunod nitong pinakawalan ang Sundering Sword, Heaven Sealing Sword, Soaring Sword, Vaulting Sword, Decimating Sword. Mistulang bagyo ng kamatayan ang sumalakay kay Zufan. Paulit-ulit siyang umatras. Iwas. Lundag. Tagilid. Ngunit halos wala ng puwang upang makatakas. Plop! 3 sword key ang tumama sa kanya. Isa sa bawat kamay. At isa sa kanyang balikat. Napakasakit. Hindi ito sakit ng laman. Kundi sakit ng mismong kaluluwa. Sanay na si Zufan sa sakit. Ang problema ngayon ay kung paano niya tatalunin ang walang humpay na kopya. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Sandali. Nakopya niya ang lahat ng aking teknik ni. Pero nakopya rin kaya niya ang bagong pagkaunawang natamo ko sa unang pagsubok. Tumigil siya sa paggalaw. Isinara ang mga mata. Pinakalma ang isip. Ang tunay na paniniil ay sumisira sa lahat sa isang iglap. Killing fist. Isang suntok ang kanyang pinakawalan. Nagliyab ang kanyang kanang kamao sa matingkad na pulang liwanag. Boom! Nyanig ng napakalakas na puwersa ang buong espasyo. Nagbaluktot ang paligid. Naggitngit ang buong Nether Sea. Dinurob ng napakalupit na lakas ang lahat ng dinaanan nito. Maging ang mga sword key ay naglaho. Ang bagong pagkaunawang nakuha niya sa unang pagsubok ay ganap na nagsanib sa kapangyarihan ng kilin. Isang lakas na kaya ng makipagsabayan maging sa isang saint. Ngunit, ngumiti lamang ang kanyang kopya. Ginaya rin nito ang eksaktong dalaw ni Zufan. At sinuntok din siya. Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Nakopya niya maging ito. Malakas na tumawa ang kopya. Sinabi ko na sayo. Ako ay ikaw. Lahat ng mayroon kali. Mayroon din ako. Ngunit mas malakas. Boom! Nagbanggaan ng 2 kamao. Kumulo ang buong dagat. Nagbitak ang espasyo sa kanilang paligid. Ngunit ang pinakamalakas na shockwave ay bumalik kay Zufan. Muli.
Dinurog ng kopya ang kanyang atake. Hindi makapaniwala si Zufan. Wala ba talaga akong magagawa? Matatalo ba ako ng isang huwad? Tumilapon siyang muli. Halos kalahating milya ang layo. Nanakit ang kanyang buong katawan. Unti-unting nanghina ang kanyang kaluluwa. Bumagsak siya sa lupa. Hindi na niya kayang tumayo. Buti na lamang kaluluwa lang ako ngayon. Kung hindi, matagal na akong naging laman loob na dinurog. Sa isang kisap mata, lumitaw ang kopya sa kanyang harapan. Malupit itong ngumiti. Talo ka na. Hindi mo nalampasan ang pagsubok. Panahon na upang gamitin ko ang iyong espiritu. At ako ang muling mabuhay. Hingal na hingal si Zufan. Pinilit niyang tumayo. Ngunit muli siyang bumagsak. Isinara niya ang kanyang mga mata. Parang tuluyan na siyang sumuko. Lalong lumakas ang tawa ng kopya. Ipinatong nito ang isang kamay sa ulo ni Zufan. Tapos na ang lahat Ngunit, biglang dumilat si Zufan. Nagningning ang kanyang kanang mata. 8 gintong singsing ang sabay-sabay na lumitaw. Divine Eye of the Void. Ika-8 yugto. Blink! Sa isang iglap. May malaking butas ang dibdib ng kopya. Natigilan ito. Mahinang itinuro ni Zufan ang nanginginig niyang kamay. Hindi ba sinabi mong nasa iyo ang lahat ng aking kakayahan? Hindi mo ba alam na kayang ilipat ng blink ang alinman sa aking mga pag-atake sa pamamagitan ng espasyo? Napakunot noo ang kopya. Alam ko. Wala lang akong pakialam. Nagulat si Zufan. Tumingin ka sa ibaba. Nang tingnan niya ang sarili. Nanigas siya. May butas din ang sarili niyang dibdib. Eksaktong kapareho ng nasa kopya. Nang muli siyang tumingin. Unti-unti nang naghihilom ang sugat ng kopya. Malakas itong tumawa. Akala mo ba kung sino ako? Sinabi ko na. Ako ay ikaw. Kapag sinaktan mo ako sinaktan mo rin ang sarili mo. Kapag pinatay mo ako ikaw rin ang mamamatay. Lahat ng pinsalang ginagawa mo sa akin ay bumabalik din sa iyo. Wala kang magagawa laban sa akin. Nanlamig si Zufan. Kung ganoon, bakit ikaw ay walang anumang sugat samantalang ako ang nagdurusa sa lahat ng pinsalang ibinigay mo sa akin? Ngumiti lamang ang kopya. Hindi ito sumagot. Lubos na nalito si Zufan. Ano man ang gawin ko hindi ko siya masasaktan. Mas malakas pa siya sa akin. Paano ko malalampasan ang pagsubok na ito? Dahil isa itong pagsubok. Sigurado siyang may tamang paraan upang malampasan ito. Napaisip siya ng malalim. Lumutang ang kopya sa himpapawid. Itinutok nito ang espada kay Zufan. Paalam mula ngayon ako na ang tunay na Zufan. Habang papalapit ang nakamamatay na atake, biglang nagliwanag ang isip ni Zufan. Bakit nasa kanya ang Divine Eye? Ang Apocalyptic Thunderflame. Maging ang bagong pagkaunawa ko sa Tyrant Fist Parang ako talaga siya. Walang ibang makakakopya ng aking mga pananaw ng ganito kapino. Kahit ang isang sovereign, hindi ito magagawa. Tumingala siya. Tiningnan ang sarili niyang mukha na nakangising malupit. Pagkatapos, ibinuka niya ang 2 braso. At tumaya sa kanyang huling hinala. Diretsong tumagos ang espada ng kopya sa kanyang dibdib. Nagbanggaan ang kanilang mga katawan. Magkaharap ang kanilang mga mukha. Hindi masaya ang kopya sa kanyang tagumpay. Samantalang si Zufan ay nanatiling kalmado. Mahinang nagsalita ang kopya. Kailan mo nalaman? Ngumiti si Zufan. Ngayon lang. Hindi kita maaaring patayin. Dahil ako rin ang masasaktan. Ibig sabihin iisa tayo. Paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ay ako. Zhu Yifan. Ngumiti ang kopya. Nanalo ka, Zufan. Mukhang hindi na ako muling mabubuhay. Sa pamamagitan ng pag-angkin sa katawan mo unti-unti itong naging maitim na usok. At muling bumalik sa loob ng katawan ni Zufan. Naging malabo ang kanyang paningin. Nang muling luminaw ang kanyang isip. Natagpuan niya ang sarili.
na nakaupo sa harap ng isang wasak na kahoy na tarangkahan. Wala ni isang bakas ng labanan. Para bang walang nangyari. Unti-unting humiwalay ang kanyang anino. Nag-anyong isang lalaking nakaitim. Tumayo ito 3 metro ang layo. At nakangiting nagsalita. Binabati kita, Zufan. Nalampasan mo ang ikalawang pagsubok. Maraming salamat po, Senior. Tumayo si Zufan at magalang na yumuko sa nilalang nangyari sa anino. Senior, ang lahat po ba ng nangyari kanina ay isang ilusyon lamang? Umiti ng bahagya ang anino. At hindi. Napakunot noo si Zufan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang isang ilusyon ay maaaring hindi totoo. Ngunit ang mga nilalaman nito maaaring totoo. At maaari ring hindi. Muling nagtanong si Zufan. Kung namatay po ako sa loob ng ilusyon, patay na rin ba ako ngayon? Muli pareho ang isinagot ng anino. At hindi. Napabuntong hininga si Zufan. Ano na naman po ang ibig sabihin noon? Tatayong patay si Zufan. Ngunit ang mabubuhay si Zhu Yifan. Si Zufan mismo ang nagtapos ng pangungusap. Ibig sabihin ang kasalukuyan kong pagkatao ang mamamatay. At ang dati kong sarili ang muling mabubuhay. Tumango ang anino. Maaaring ganoon mo ito unawain. Ngunit hindi talaga yon kamatayan. Dahil isa lamang kayong dalawa. Ang magbabago lamang kung sino ang mamamahala sa puso. Tingin mo ba magkapareho ang puso ni Demonic Emperor Zhu Yifan at ng kasalukuyang Zufan? Umiling si Zufan. Hindi. Si Zufan ay lumaki sa mortal domain. Samantalang si Zhu Yifan ay isang henyo ng sacred domain. Matagal nang magkaiba ang landas at puso ng dalawa. Napangiti ang anino. Kung ganoon, bakit mo pa rin siya tinanggap? Magkaiba na ang inyong mga puso. Magkaiba rin ang inyong mga landas. Kapag pinagsama ang dalawang iyon, nagmumula ang panloob na demonyo. Bakit hindi mo siya itinakwil? Ngumiti si Zufan. Dahil nagbabago ang puso. Ngunit mabuti man o masama, hindi ko kailanman maitatanggi kung sino ako noon. Ang lahat ng tinatahak kong landas ngayon ay itinayo sa pundasyong iniwan ni Zhu Yifan. Kung itatanggi ko siya, parang sinisira ko rin ang sarili kong kinabukasan. Katulad ng nangyari sa laban. Nang sugatan ko siya, ako rin ang nasaktan. Dahil sa huli, iisa lang kami. Masayang tumawa ang anino. Napakaganda. Maraming saint ang nakakamit ang kapangyarihan. At pagkatapos ay itinatakwil ang kanilang nakaraan. Ang iba pa nga binubura ito ng tuluyan. Ang tanging hangarin nila ay maabot ang sovereign stage. Ngunit hindi nila alam na sa paggawa nyon sila mismo ang unti-unting binubura. Ang landas ng isang tao nagsisimula sa unang hakbang. Kapag binura mo ang unang bakas na yon, hindi mo na kailanman matatapos ang iyong paglalakbay. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming saintsi. Ngunit halos walang umaabot sa sovereign stage. Muling yumuko si Zufan. Maraming salamat sa inyong paggabay, Senior. Lumapit ang anino. Dahan-dahan nitong idinikit ang daliri sa noo ni Zufan. Isang makulay na liwanag ang kumislap. Kung si Zhu Yifan ang nakatayo sa harap ko ngayon, pauwiin sana kita. Ngunit ikaw ay si Zufan. At nalampasan mo ang pagsubok. Hahahan. Biglang luminaw ang isipan ni Zufan. Mas lumalim ang kanyang pangunawa. Mas naging matatag ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay muli siyang lumago bilang tao. Senior, maaari na ba akong pumunta sa ikatlong pagsubok? Siyempre. Ihahatid pa kita. Ikinaway ng anino ang kamay nito. Isang maitim na tarangkahan ang biglang lumitaw. Habang nakatingin pa rito si Zufan, may puwersang bigla siyang nagtulak papasok. Pagkatapos, muling ikinaway ng anino ang kamay. Naglaho ang tarangkahan. Kasabay nito, lumitaw sa tabi niya ang matandang tagatawid ng dagat at ang malaking lalaki mula sa unang pagsubok. Tahimik nilang pinanood ang pagkawala ni Zufan. Nalampasan na naman niya. Nag-aalala akong baka piliin niyang bumalik sa dati niyang matigas na landas.
Tumango ang matanda. Dahil ang kasalukuyang Zufan ay siya ring dating Zuyifan. Napabuntong hininga ang anino. Nakamba rin akong tuluyang manaig si Zuyifan. At masayang ang lahat ng ating pinaghirapan. Si Zuyifan ang huwara ng isang tunay na demonic cultivator. Matigas ang ulo. Makitid ang isip. Hindi niya kayang maunawaan ang tunay na diwa ng demon transformation art. At hindi niya kayang tanggapin ang ating mga landas. Kung itinakwil ni Zufan ang dati niyang sarili, magiging kasing kitid rin ang kanyang puso. At tuluyan itong magsasara. Sa kabutihang palad, hindi iyon nangyari. Tumango ang dalawa. Maraming tao ang naniniwalang sila lamang ang tama. Habang kinamumuhian ng iba, na gumagawa rin ng eksaktong ginagawa nila. Hindi nila namamalayang ang ibang tao ay refleksyon lamang ng kanilang sarili. Nakakatawa. Napakaraming mangmang sa mundong ito na buong buhay na nakikipaglaban sa sarili nilang anino. Ngunit nagbunga ang ating pagsisikap. Tinanggap ni Zufan ang kanyang nakaraan. At isa na naman siyang hakbang palapit sa dao. Umiling ang malaking lalaki. Masyado pang maaga upang magsaya. May isa pang pagsubok. At pagkatapos niyon, ang tunay na pagsubok ng Nether Sovereign. Kapag nagkamali siya kahit kaunti, mawawala ang lahat ng ating pinaghirapan. At ang magtatagumpay ay ang Heavenly Sovereign. Biglang rumble. Nyanig ng malakas na pagsabog ang buong Nether Sea. Napatingala ang tatlo. Matagal na naming pinipigilan ang Heavenly Sovereign. Sa tulong ng 4 na landas ng mga Sovereign. Ngunit ngayon dalawa na sa aming mga pamana ang naipasa. Hindi namin alam kung hanggang kailan pa namin kayang pigilan siya. Umaasa na lamang ako na sapat ang oras upang maipasa ang lahat ng pamana. Boom! Muli na namang umalingaw ang isang malakas na pagsabog. Kumulo ang buong Nether Sea. Nagtakbuhan at nagtago ang lahat ng mga sea beast sa takot. Kasabay ng pamilyar na sigaw. Muling bumagsak si Zufan mula sa himpapawid. Pagbangon niya, napakunot siya. Iba ang lugar na ito. Sa halip na dambuhalang tarangkahan o madilim na bulwagan. Puro laruan ang nakapaligid. May mga pinwheel, kabayo-kabayohan, duyan, rocking chair, at kung ano-ano pang laruan ng mga bata. Napangiwi si Zufan. Ang unang pagsubok ay isang napakabigat na tarangkahan. Doon ko natutunan ang landas ng paningil. Ang ikalawang pagsubok ay ang pagharap sa dati kong sarili. Upang patatagin ang aking puso. Parehong kakaiba ang dalawang senior. Ngunit pareho silang tunay na dakilang eksperto. Ngayon, ano naman itong ikatlong pagsubok? Isang palaruan? Ni hindi ko nga bibilhan si Sanzi ng ganitong mga laruan noon. Sa kabila ng pagkalito, nanatili siyang alerto. Malakas siyang sumigaw. Senior! Ito na po ba ang ikatlong pagsubok? Maaari po ba kayong magpakita? Tahimik. Walang sumagot. Biglang, may aninong dumaan sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon. Wala. Muli. May presensyang lumitaw sa kanyang likuran. Paglingon niya. Wala pa rin. Napabuntong hininga si Zufan. Senior, tama na po ang biro. Kayang-kaya ninyo akong patayin kung gugustuhin nyo. Biglang, may tinig ng isang bata ang umalingaw-ngaw. Hahaha. Matagal na akong nababagot dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasawang paglaruan ka. Napalingon si Zufan. Wala pa ring tao. Senior, kailangan ko rin ba kayong talunin upang makapasa? Tatalunin? Bumungis-ngis ang boses. Bakit naman? Kung gusto mong makapasay, maglaro tayo ng taguan. Hanapin mo ako. Kapag nahanap mo ako panalo ka. Napakunot si Zufan. Taguan? Parang wala namang koneksyon. Talaga ba? Masayang sagot ng bata. CJ, maglaro na lang tayo ng mga kahoy na manika. Kapag nanalo ka makakapasa ka.
Napangiwi si Zufan. Ano ba ito? Palit ng usapan. Walang lohika. Ibang-iba siya sa unang dalawang senior. Huminga siya ng malalim. Senior, huwag na po sana kayong magbiro. Gusto ko talagang makapasa. Pero hindi ba eh? Medyo hindi ito akma sa inyong katayuan. Beneath me. Biglang may batang lumitaw sa harap niya. Hahaha. Ikaw na malaking tao eh. Gusto mong igalang kita? Isa lamang itong 8 taong gulang na bata. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng karunungan. At ang ekspresyon nito ay tila minamaliit si Zufan. Napaisip si Zufan. Para niyang muling nakita si Batang Sanzi. Noon pa man. Parang dapat na rin niya itong tawaging ni Senior. Ngunit napakahirap tawaging ganoon ang isang batang may anyo at isip ng 8 taong gulang. Nagulat siya. Senior, kayo rin po ba ay isang namatay na sacred beast? Umismid ang bata. Hoy! Tao ako. Purong tao. Inilabas pa nito ang dila. Kaibigan nabalitaan mo na ba kung sino ang may pinakamataas na talento noong sinaunang panahon? Napaisip si Zufan. Hindi ba ang Heavenly Sovereign? Siya ang una sa 10 sovereign. Tumawa ang bata. Bah! Siya ang may pinakamataas na cultivation. Pero hindi siya ang pinakamagaling na talento. Ipinagmalaki nito ang sarili. Ang tunay na talento ay iyong namamayani pa lamang sa murang edad. Nagiging dakila sa kabataan. At nananatiling nangingibabaw hanggang sa pagtanda. Tingnan mo ako. Itong hitsura ko. Walang kupas. Walang tanda. Habang buhay akong 8 taong gulang. Hindi ba yan ang sukdulang talento? Ang Heavenly Sovereign? Wala siyang sinabi. 20 taong gulang na siya bago niya narating ang antas na hindi na siya tumatanda. Samantalang ako 8 taong gulang pa lang Nakuha ko na ang lahat. Kaya sabihin mo nga sino ngayon ang tunay na henyo? Sinuri ni Zufan ang bata at biglang napabulalas. May narinig akong kwento na sa 10 sovereign, ang pinakahuli ay ang child sovereign na nakatagpo ng sarili niyang dao habang bata pa. Huwag mong sabihin kayo nga ang Hoy! Tigilan mo ang huling bahagi niyan. Napangiwi ang child sovereign at iritadong suminghal. Pare-pareho kaming sovereign pero kung makapag-usap sila sa likod ko akala mo kung sino. Lalo na ang 3 iyon kung umasta ay sila lang ang pinakamataas sa lahat. Pagdating naman sa akin, tinatawag nila akong bunso o runt. Bakit hindi na lang nila ako tawaging ultimate talent? Minamaliit ba nila ako dahil mukha akong bata? Napangiti si Zufan at magalang na yumuko. Patawad po, sovereign. Ngunit kahit ano pa ang bansag sa inyo, isa pa rin kayong sovereign, isang antas na pinapangarap maabot ng napakarami ngunit hindi kailanman nararating. Mas mabuti pang huwag mo nang sabihin yan. Hindi naman ako gaanong mahina kumpara sa siyam na iba pa. Suminghap ang child sovereign at malamig na tumingin kay Zufan. Pare, naparito ka ba para lampasan ang pagsubok? Opo. Kung ganoon, umuwi ka na. Hindi mo ito malalampasan. Ngunit bakit? Hindi pa nga ako sumusubok. Tinatanong mo pa kung bakit. Dahil binanggit mo ang titulong iyon. Humph! Inilabas ng child sovereign ang dila nito. Tinawag mo akong pinakahuli, kaya ikukulong kita rito sa Nether Sea hanggang sa mabulok ka. Napabuntong hininga si Zufan. Mukha siyang bata, pero hindi mabilang na panahon na siyang sovereign. Hindi tulad ni Gusantong, bakit parang isip bata pa rin siya? Paano nga ba siya naging sovereign? Ano ang landas na tinahak niya? Mukhang sinasadya lang niya akong pahirapan. Pero naranasan ko na ito kay Sanzi noon. Baka kailangan ko lang siyang lambingin. Ngumiti si Zufan at magalang na nagsalita. Sovereign, nadulas lang po ang dila ko kanina. Ang totoo, kayo ang pinakaiginagalang at hinahangaan ng lahat sa 10 sovereign. Mas lalo niyang pinalambing ang tono. Sa buong kasaysayan, wala pang sinumang mas may talento kaysa sa inyo. Walang ibang nakatagpo ng sarili nilang dao sa murang edad. Maging ang inaanak kong si Gusantong ay lumaki rin sa huli dahil isa siyang banal na espiritual na hayop. Ngunit kayo lamang ang nananatiling bata magpakailanman.
Walang sinuman sa ibang sovereign ang maihahambing sa inyo. Sigurado akong naiinggit lamang sila kaya kayo tinatawag na huli. Pero para sa akin, kayo ang tunay na una. Biglang lumiwanag ang mukha ng child sovereign. Talaga? Mas totoo pa sa ating dalawa. Sa inyong walang hanggang kabataan pa lamang, wala nang makapapantay sa inyo. Siguradong naiinggit ang iba, hahaha. Napangiti si Zufan habang patuloy ang pambobola. Sa isip niya, tunay ngang pambihira ang makamit ang dao sa edad na 8. Ngunit walang sinumang gugustuhing manatiling mukhang 8 taong gulang habang buhay. Kahit siya mismo ay ayaw mapunta sa ganoong kalagayan. Ngunit sapat na ang simpleng papuri upang mapangiti ang child sovereign. Tama. Magaling ang mata mo, pare. Tumango ito ng masaya. Kaya gusto mong makapasa? Sige, tutulungan kita. Dahil hanga ka sa akin, pwede kitang palampasin ng walang problema. Pero syempre, ako ang bantay ng pagsubok na ito para sa Nether Sovereign. Kailangan ko pa ring gampanan ang tungkulin ko, kung hindi, kukulitin niya ako mamaya. Nagpapasalamat po ako, Senior. Natuwa si Zufan. Ang unang 2 pagsubok ay napakapanganib ngunit kapalit nito ay napakalalaking pagkakataon upang lumakas. Umaasa siyang ganoon din ang huli. Masayang ngumiti ang child sovereign. Kaya heto ang pinakamadali kong ibibigay sa'yo. Maglalaro tayo ng habulan. Kapag nahawakan mo ako, panalo ka. Ha? Napangiwi si Zufan. Sovereign, hindi ba masyadong madali yon? May mas malalim po bang kahulugan ang larong pambata na ito? Ano pa bang kailangan? Mahawakan mo lang ako. Ganoon lang pala. Bahagyang nadismaya si Zufan. Ako yata ang nag-iisip ng sobra. Napansin yon ng child sovereign. Bakit? Gusto mo bang pahirapan kita? Walang problema. Pareho pa rin ang laro, pero sisiguraduhin kong hindi mo ako mahahawakan kahit mabulok ka rito. Biglang nanlamig ang puso ni Zufan. Matapos ang 2 pagsubok, alam niyang bawat kilos ng mga sovereign ay may nakatagong kahulugan. Marahang tumango siya. Senior, mangyaring gabayan niyo ako. Agad siyang sumugod upang hulihin ang child sovereign. Hush! Parang bula itong naglaho at muling lumitaw sa likuran niya, nakasakay sa isang kabayong kahoy. Madali pa rin ba sa tingin mo? Hindi mo nga ako mahawakan. Hush! Gumamit din si Zufan ng Divine Eye of the Void, lumitaw sa likuran ng bata at iniabot ang kamay sa balikat nito. Alam kong kahit pinipigilan niyo ang inyong lakas, imposible pa ring basta ko kayo matatalo. Kumikinang ang gintong singsing sa kanyang kanang mata. Pero kung gagamit kayo ng mga misteryosong teknik ng sovereign, wala talaga akong pag-asa. Napangiti ang child sovereign. Reverse psychology ba yan? Kumislap ang mga mata nito. Huwag kang mag-alala. Kapag naglalaro ako, sumusunod ako sa sarili kong mga patakaran. Hindi ako mandadaya. Humalakhak ito. Pero wala ring magbabago, tusong bata. Patuloy na inabot ni Zufan ang balikat ng bata. Ngunit kahit halos mahawakan na niya ito, wala pa rin siyang nahawakan. Nagulat siya. Hindi ko pa rin siya nahuli? Tumawa ang child sovereign. Hindi nga ako gumalaw pero hindi mo pa rin ako nahawakan. Hahaha. Tumalon ito patungo sa isang kama at muling mumiti. Lalong naging seryoso si Zufan. Napakakakaiba ng galaw niya. Ginagamit pa niya ang simpleng laruan upang umiwas sa akin. Napakasela ng bawat kilos. Ganito ba talaga ang isang sovereign? Kahit pinipigilan ng lakas, sapat na ang karanasan at pag-unawa niya upang malampasan ang kahit sino. Biglang kumislap ang kanang mata ni Zufan. Freeze! Nagyelo ang espasyong nakapaligid sa child sovereign. Muling lumitaw si Zufan upang sunggaban ito. Ngunit bago pa man siya makalapit. Hush! Naglaho na naman ang bata. Isang ilusyon. Kinabahan si Zufan. Masyado kang mabagal. Narinig niya ang tinig ng bata mula sa kanyang likuran. Nakita niya itong nakaupo na ngayon sa isang swing, marahang inuugoy ang sarili. Napakabilis. Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Kahit pinipigilan ang kapangyarihan niya, mas mabilis pa rin siya kaysa sa Divine Eye of the Void ko. Hindi lang lakas ang pagitan ng sovereign sa iba, kundi ang lalim ng kanilang karanasan at pangunawa. Mas lalo pang nagniningning ang Divine Eye of the Void ni Zufan.
Paulit-ulit siyang nag-teleport, habang walang tigil na sinusubukang harangin ang lahat ng posibleng daanan ng bata. Ngunit ang katawan ng Child Sovereign ay tila usok lamang. Maliit man o malaki ang galaw nito, palagi itong nakakasingit sa bawat siwang ng kanyang depensa, habang walang tigil ang mapanuksong halakhak nito. Sa loob ng 4 na oras, walang tigil ang habulan. Ang buong palaruan ay naging parang anino ng 2 figura, ang isa ay walang sawang humahabol, at ang isa na may walang kahirap-hirap na umiiwas. Sa huli, hinal na si Zufan. Samantalang ang Child Sovereign ay nakaupo pa rin sa swing, masayang nakangiti. "Oh, bata, pagod ka na agad? Tingnan mo ako, hindi man lang ako hinihingal." Napangiwi si Zufan. "Sovereign ka. Paano tayo maikukumpara?" Napabuntong hininga ang Child Sovereign. "Habulan lang naman ito, pero mula kanina hanggang ngayon puro panlilin lang at tuso ang ginagamit mo. Siyempre mapapagod ka." Pagkatapos ay numiti ito. "Pare, alam mo ba kung anong hayop ang pinakamahusay manghuli ng daga sa sarili nitong lungga?" "Pusa." "Mali." Tumawa ang Child Sovereign. "Ang daga mismo." Tumingin siya kay Zufan. "Ang iniisip mo lang ay kung paano ako mahuhuli. Hindi mo iniisip na makisabay sa laro. Kung hindi ka marunong sumabay sa agos, paano mo ako mahuhuli? Alam mo ba talaga kung paano at saan ako umiiwas?" Nang marinig iyon, biglang nanginig si Zufan. Unti-unting nagsimulang gumalaw ang kanyang isipan, na tila may mahalagang bagay siyang ngayon lamang napagtanto. Huminga ng malalim si Zufan at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang muli niya itong idilat, nawala na ang matalim na tingin sa kanyang mga mata. Tumango ang Child Sovereign. "Ulit! CJ!" Ngumiti si Zufan at muling hinabol ang Child Sovereign. Tulad ng dati, hindi pa rin niya ito mahawakan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang tensyon sa kanyang mukha. Hindi na siya balisa o desperado. Magaan na lamang ang kanyang kilos habang paulit-ulit na hinahabol ang bata. Habang tumatagal, lubos siyang nalibang sa laro. Nakalimutan na niya kung ilang beses na siyang humabol. Hindi na mahalaga ang pagpasa sa pagsubok, ang mahalaga ay ang saya ng paglalaro. Takbo siya ng takbo sa buong palaruan hanggang sa unti-unti niyang maramdaman na tila naaabot na niya ang Child Sovereign. Pak! Muntik nang sumablay ang kanyang kamay, ngunit dahil sa likas na reaksyon ay bigla siyang dumukot sa kanyang tagiliran. May nahawakan siyang laman. Lumingon siya at nakita ang nakangiting Child Sovereign. "Nahuli na kita. Binabati kita. Nakapasa ka na." Sa unang pagkakataon, hindi na parang bata ang tinig ng Child Sovereign. Naging seryoso at puno ng karunungan ang kanyang mukha habang tumatango. "Nakapasa saan?" Doon lamang napagtanto ni Zufan na habang abala siyang nakikipaglaro, tuluyan niyang nakalimutan ang lahat ng ibang bagay. Nalunod siya sa simpleng saya ng paghahabulan hanggang hindi niya namalayang nalampasan na pala niya ang ikatlong pagsubok. "Tinanggap mo ang bagong takbo ng buhay. Mabuti." Napabuntong hininga ang Child Sovereign. Hindi ba masaya ang simpleng paglalaro? Hindi ba masarap sa pakiramdam na makalimutan kahit sandali ang lahat ng alalahanin? Tahimik na tumango si Zufan. Tumingala ang Child Sovereign sa kalangitan. "Bata, ako ang pinakamalaking henyo sa kasaysayan. Bata pa lamang ako ay natagpuan ko na ang sarili kong dao. Inakala ng lahat na ako ang magiging pinakadakilang tao, ang pag-asa ng buong sangkatauhan. Ngunit alam mo ba? Naging sovereign lamang ako 100,000 taon matapos ang siyam na iba pa. Kaya ako ang tinatawag nilang huli. Pakiusap, senior. Turuan niyo ako." Magalang na yumuko si Zufan. Nagpatuloy ang Child Sovereign. "Kapag nagtagumpay ka habang bata ka pa, agad mong pasan ang pag-asa at responsibilidad ng lahat. Ngunit kulang ka pa sa karanasan. Sa loob ng napakahabang panahon, nanatili akong nasa ruwok ng Saint Realm. Wala akong sapat na karanasan at walang makapagturo sa akin. Habang isa-isang naging sovereign ang siyam na iba pa, ako lamang ang naiwan. Nalito ako. Nawalan ng pag-asa. Nagreklamo ako sa langit at tinanong kung ano pa ba ang kulang sa akin. Pinuntahan ko ang maraming dakilang eksperto upang humingi ng gabay. Dinaanan ko ang hindi mabilang na pagsubok at paghihirap. Hanggang sa napagtanto ko, ang kulang sa akin ay ang tunay na pamumuhay. Pamumuhay? Tumango ang Child Sovereign.
Sa pagsilang natin sa mundong ito, wala tayong hinahangad. Wala tayong pangalan, kapangyarihan, o katanyagan. Malaya at magaan lamang ang ating puso. Ngunit habang lumalaki tayo, nagsisimula tayong mangarap ng yaman, kapangyarihan, at katanyagan. Unti-unti nating pinapabigat ang sarili nating balikat. Ako ang may pinakamabigat na pasan sa lahat. Bilang pag-asa ng sangkatauhan, dala ko ang karangalan at tungkulin. Dahil doon, nakalimutan kong mamuhay bilang isang tao. Kaya ginugol ko ang 100,000 taon sa simpleng pamumuhay. Naglaro ako bilang isang bata. Nakipaglaro ako sa ibang mga bata upang punan ang kakulangan sa aking puso. Doon ko lamang tuluyang narating ang pagiging sovereign. Iyan ang aking dao, ang pagbabalik sa pinakasimple at pinakapayak na sarili. Lumapit siya kay Zufan at marahang tinapik ang kanyang balikat. Bata, walang taong ipinapanganak na may pasan na alalahanin. Ikaw mismo ang pumipili sa mga pasaning iyon habang hinahabol mo ang iyong mga pangarap. Kung marunong kang magdala ng pasanin, dapat marunong ka ring magbitiw nito. Hindi ba yun mismo ang ginawa mo ngayon? Bumalik ka sa iyong pinagmulan. Maging kasing inosente ng isang bata. Pagmasdan mo lamang ang mundo ng walang kinikilingan at saka mo ako nahuli. Malalim na yumuko si Zufan. Senior, maraming salamat sa inyong paggabay. Ngumiti ang child sovereign at itinapat ang 2 daliri sa noo ni Zufan. Isang makulay na liwanag ang kumislap. Ito ang katibayan na karapat-dapat ka nang makarating sa lugar ng kaliwanagan ng Nether Sovereign. Ngunit tandaan mo, mas mabigat pang pagsubok ang naghihintay sa'yo. Nanginig si Zufan. Isang malamig at payapang enerhiya ang dumaloy sa kanyang puso, na tila nililinis ang lahat ng kaguluhan sa kanyang isipan. Senior, saan po matatagpuan ang lugar ng kaliwanagan ng Nether Sovereign? Ngumisi ang child sovereign at itinuro ang isang kahoy na kabayo. Sakay ka riyan. Dadalhin ka niyan. Napangiwi si Zufan. Senior, wala po bang mas normal kaysa sa laruang kabayo? Medyo. Hindi ba sapat ang dating, nakangiting sagot ng bata? Mayroon pa akong kahoy na leon kung gusto mong mas mukhang marangal. Hindi na po kailangan. Napabuntong hininga si Zufan. Hindi naman po sa naghahanap ako ng engranding sasakyan. Kakaiba lang talagang pumunta sa Nether Sovereign sakay ng laruan ng bata. Anong masama roon? Nakasimangot na sabi ng child sovereign. Ganyan din naman ako pumupunta roon palagi. Bigla siyang tumingin ng masama kay Zufan. Hindi ba sinabi kong bitawan mo na ang mga makamundong pagkiling mo? Gusto mong marating ang iyong dao habang nakakapit ka pa rin sa mga walang kwentang pamantayan ng mundo. Kung ayaw mong sumakay, umuwi ka na lang. Hindi. Sasakay na po ako. Dali-daling sumakay si Zufan sa kahoy na kabayo habang pilit na nakangiti. Nakakatawang tingnan ang isang ganap na lalaki na nakasakay sa laruan ng bata. Pero kahit ganoon, nananatili pa rin ang kanyang kakaibang tindig. Humagalpak sa tawa ang child sovereign. Napailing si Zufan. Senior, mukhang talagang nababagot kayo rito kaya ginagawa niyo akong kalaro. Ngunit ayos lang. Iginagalang ko ang aking mga nakatatanda. Mas mabuti pang huwag mo nang ikwento iyan kahit kanino kung gusto mong may matira ka pang dignidad. Sabay tawa niyang hinampas ang puwitan ng kahoy na kabayo. Pak! Sa isang iglap, lumipad ito na parang bulalakaw. Bago pa namalaya ni Zufan, naglaho na siya sa kalayuan. Ngumiti ang child sovereign. Ngayon nasa Nether Sovereign na ang lahat. Matandang kaibigan, nasa iyo na ang huling yugto. Boom! Sunod-sunod na nakabibinging pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Nagbitak ang langit habang naggalit ang buong Nether Sea. Napabuntong hininga ang child sovereign. Dumating na ang Heavenly Sovereign. Naglaho siya sa lugar. Makalipas ang isang kisap mata, lumitaw siya sa himpapawid kasama ang 3 pang figura. Agad silang nagtanong. Kumusta? Nakapasa ba siya? Hindi ba halata? Sagot ng child sovereign. Nakatingin siya sa kalangitan habang patuloy na lumalawak ang mga bitak. Gaano pa katagal ang kaya nitong tiisin? Umiling ang 3. Ang ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void ng Heavenly Sovereign, ang Void Annihilation, ay nilikha upang sirain ang anumang hadlang. Isa na lamang ang natitirang Sovereign Path, at ang Nether Sovereign na lamang ang sumusuporta sa buong Nether Sea. Sa tansya namin, hindi ito tatagal ng higit sa 1 oras. Mariing nagsalita ang child sovereign.
Ibig sabihin, sa loob ng isang oras na yon, kailangang maipasa ng Nether Sovereign ang kanyang dao ng buhay at kamatayan. Kung hindi, mawawalan ng saysay ang lahat ng ating pinaghirapan. Sa malayong kalangitan, nagsimulang magtipon ang maiitim na ulap habang isang munting sinag ng liwanag ang mabilis na papalapit. Bakit napakabilis ng kahoy na kabayong ito? Halos mapunit ang mukha ni Zufan sa lakas ng hangin habang namamangha sa bilis ng laruan. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakarating siya sa isang tigang at madilim na bundok. Sa gitna nito ay may maliit na platapormang yari sa maiitim na bato. Sa ibabaw nito ay nakatayo ang isang kahoy na krus. May isang pamilyar na babae roong nakagapos at desperadong nagpupumiglas. Qingcheng. Napalingon si Chu Qingcheng at agad na natuwa. Zufan ay. Ngunit natigilan siya nang makita si Zufan na nakasakay sa kahoy na kabayo. Saan niya naman nakuha ang kakaibang sasakyang yan? Mabilis siyang natauhan. Zufan! Iligtas mo ako. Darating na ako. Tumalon si Zufan mula sa kahoy na kabayo bago pa ito tuluyang lumapag. Ngunit sa mismong pagdampi ng kanyang mga paa sa lupa, bigla siyang natigilan. Mula sa kailaliman ng lupa ay umusbong ang kulay abong hamog at kumapit sa kanyang mga binti. Apocalyptic Thunderflame ay. Agad niyang pinakawalan ang itim na kulog na apoy. Sa isang iglap, nilamon nito ang kulay abong hamog na napasigaw sa sakit. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang isang malamig at makapangyarihang tinig. Napakalakas ng loob mo. Sino ang nangangahas manggulo sa aking lugar ng kaliwanagan? Humagibis ang malamig na hangin habang ang kulay abong ambon ay bumagsak mula sa kalangitan. Unti-unti itong nagtipon at naging isang napakalaking mukha ng matandang nilalang na nakatanaw sa kanilang dalawa, punang mabangis na pagnanasa sa dugo. Ang aking pok ng kaliwanagan. Napatigil si Chu Qingcheng. Ibig bang sabihin siya ang Nether Sovereign? Agad na yumuko si Zufan. Pagbati po, Senior Nether Sovereign. Nagulat si Chu Qingcheng. Talaga ng Nether Sovereign? Hindi ba't matagal na siyang namatay? Kung ganoon, bakit pinag-agawan ng lahat ang kanyang pok ng kaliwanagan? Hindi ba't para lang silang sumusugod sa kamatayan sa pagtatangkang nakawin ang pag-aari ng mismong may-ari? Hindi niya maiwasang isipin kung gaano katanga ang mga taong nasilaw sa kasakiman. Ayon sa alamat, bumagsak noon ang 10 sinaunang sovereign. Ang sinumang makatagpo sa kanilang pok ng kaliwanagan ay maaaring magmana ng kanilang pamana at maging isang bagong sovereign. Ngunit kung buhay pa pala ang may-ari, ang tangkang pagkuha sa kanyang pamana ay walang pinagkaiba sa paghuhukay ng sariling libingan. Napangisi ang Nether Sovereign. Ako ang Nether Sovereign, ang naghahari sa buhay at kamatayan. Hindi ako kayang pigilan ng kamatayan. Kung kaya ng Nether Sea na tipunin ang lahat ng ligaw na kaluluwa, bakit hindi nito kayang panatilihin maging ang aking sarili? Tahimik na tumango si Chu Qingcheng. May punto nga siya. Bilang Panginoon ng lahat ng ligaw na kaluluwa, natural lamang na manatili rin dito ang kanyang sariling espiritu. Marahil, ang mga taong nasa labas ay talagang walang alam sa tunay na panganib ng lugar na ito. Muling yumuko si Zufan. Senior Nether Sovereign, hindi po namin sinasadyang makarating dito. Ang nais lamang namin ay makabalik sa aming mundo. Wala kaming balak angkinin ang inyong pamana. Sana po ay patawarin niyo kami. Dagdag pa niya. Natapos ko na rin po ang 3 pagsubok na inyong itinakda. Hinihiling ko pong payagan niyo kaming makaalis. Tumango rin si Chu Qingcheng bilang pagsangayon. Ngunit nanlalamig na umiti ang Nether Sovereign. Mga pagsubok. Tama, itinakda ko nga ang mga yon upang magkaroon ng pagkakataong makita ako ng sinumang makapasa. Ngunit ang pagkakataon ay hindi garantiya ng buhay. Kung mabubuhay kayo o hindi nakadepende lamang iyon sa aking kapritsyo. Napakamot ng ulo si Zufan. Kung ganoon. Senior, nasa mabuti po ba kayong pakiramdam ngayon? Hindi. Sabay na napatanong sina Zufan at Chu Qingcheng. Bakit po? Malamig ang sagot ng Nether Sovereign. May 2 paslit na basta na lamang sumugod dito at ginulo ang aking pagninilay. Sa tingin ba ninyo'y matutuwa ako? Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagundong mula sa kalangitan. Naging seryoso ang ekspresyon ng Nether Sovereign. Ngunit bibigyan ko pa rin kayo ng pagpipilian. Isa lamang sa inyo ang maaaring mabuhay at makabalik. Ang isa ay mananatili rito magpakailanman.
Pumili kayo. Halos sabay na sumigaw ang dalawa. Ako ang may iwan. Tumawa ng malakas ang Nether Sovereign. Napakabilis niyong sumagot. Mukhang napakadali ng tanong. Kung ganoon, dagdagan natin ang hirap. Nagsalita si Chu Qingcheng. Senior, isa kayong dakilang sovereign. Hindi ba't dapat ninyong tuparin ang inyong salita? Kung isa lamang ang makakabalik, hayaan niyong si Zufan yon. Ako na ang magiging ligaw na kaluluwa. Nanatiling tahimik si Zufan. Alam niyang wala sa kanilang dalawa ang handang isakripisyo ang isa pa. At higit sa lahat, ramdam niyang matagal nang nakahanda ang tunay na layunin ng Nether Sovereign. Muling nagsalita ang matandang nilalang. Sinabi kong may pagkakataon kayong mabuhay. Ngunit dahil hindi kayo makapagpasya, ako na ang tutulong. Dalawang kulay abong sinag ang sumabog mula sa kanyang mga mata, bumutas sa mismong kalawakan. Sa kabilang panig ng siwang ay nakita nila ang pamilyar na tanawin. Si Xiaofeng, Zhao Chen, at maging si Bai Liuyu ay desperadong tumatakbo habang hinahabol ng walang katapusang hukbo ng mga ligaw na kaluluwa. Nagulat si Zufan. Bai Liuyu. Bakit siya narito? Napangiti ang Nether Sovereign. Naroon ang iyong kaibigan at naroon din ang iyong kaaway. Ngayon, kung isa lamang ang maaaring mabuhay, sino ang pipiliin mo? Tahimik si Zufan. Kung siya at si Chu Qingcheng lamang ang pagpipilian, walang pag-aalinlangan niyang pipiliin si Qingcheng. Ngunit ngayon ay nadamay na rin si Bai Liuyu. Kung mamamatay ito dahil sa kanya, habang buhay siyang usigin ng kanyang konsensya. Hindi niya kailanman ginustong magkaroon ng utang na loob sa kahit kanino. Kaya lalo lamang naging mahirap ang desisyong iyon. Biglang iwinasiwas ng Nether Sovereign ang kanyang manggas. Humayo kayo. Isang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa kanila at itinapon sila sa gitna ng naggangalit na dagat ng mga ligaw na kaluluwa. Sa kabilang panig, sumalpok ang palad ni Xiaofeng sa isang matandang kaluluwa. Napaatras siya habang kumukulo ang kanyang dugo. Lintik! May mga kaluluwang saint dito. Napakahirap ng Nether Sea. Ha? Qingcheng! Napalingon si Zhao Chen at agad na natuwa. Nakita rin namin kayo. Steward Zhu, saan kayo napunta? Hinanap namin kayo kahit saan. Ayos lang ba kayo? Napakunot noo si Zufan. Hindi nila dinaanan ang tatlong pagsubok. Marahil para lamang talaga sa kanya ang mga ito. Sa sandaling iyon ay sumulpot ang isang kaluluwang atake sana sa kanyang likuran. Ngunit bago pa ito makalapit, isang malakas na sipa ang nagpalipad dito. Lumitaw si Bai Liuyu sa tabi niya. Zufan! Mabuti at ligtas ka. Mahinang nagtanong si Zufan. Yuyu, may nagsabi ba sa iyo tungkol sa tatlong pagsubok? Naguluhan siya. Anong pagsubok? Pagkapasok pa lang namin rito, hinabol na agad kami ng mga ligaw na kaluluwa. Hindi na sila nagsasalita. Akala ko nga hindi sila marunong magsalita. Tahimik na tumango si Zufan. Lalong tumibay ang kanyang hinala. Ang tatlong pagsubok ay para lamang talaga sa kanya. Maging ang Sovereign Globe ni Sovereign yun at ang pagpasok niya sa Nether Sea ay tila bahagi ng isang mas malaking plano. Ngunit bakit? Dahil ba sa dati siyang demonic emperor? O dahil natamo niya ang 9 Serenity Secret Records? Bago pa siya makapag-isip ng mas malalim. Napabalik siya sa katinuan. Qingcheng. Nakatali pa rin si Chu Qingcheng sa malaking kahoy na krus habang papalapit ang napakaraming ligaw na kaluluwa. Qingcheng. Sumigaw rin si Xiaofeng. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, lihim siyang natuwa. Isang dalagang nangangailangan ng tagapagligtas. Kapag nailigtas niya ito, tiyak na mahuhulog ang loob nito sa kanya. Agad siyang sumugod habang nagliliwanag ang kanyang katawan. Sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang dambuhalang banal na anyo na halos 1,000 metro ang taas, may 8 espada sa likod. Ito ang natatanging kakayahan ng isang saint. Sacred Body. Mga isinumpang kaluluwa. Lumayo kayo kay Qingcheng. Hinugot ng dambuhalang anyo ang 2 espada at buong lakas na humataw. Umalingaw ang napakalakas na pagsabog. Ang naglalakihang ipo-ipo ay naglaho sa lahat ng dinaanan nito. Nakatayong tila isang Diyos ng digmaan si Xiaofeng, puno ng yabang. Qingcheng, nakita mo ba kung gaano ako kalakas? Ngunit bago pa man siya makapagmalaki. Boom!
Isang masdambuhalang kamao ang sumalpok sa kanyang sacred body. Parang dahong tinangay ng bagyo, lumipad siya sa malayo. Bumagsak siya ng malakas sa lupa habang tuluyang nabasag ang kanyang sacred body. Namutla si Xiaofeng habang nanginginig sa sakit. Sino-sino ang gumawa noon? Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isa pang napakalaking espiritong anyo. May malamig itong titig na puno ng paghamak. Mangmang na bata. Sa dakilang sinaunang digmaan, maging ang mga sovereign ay bumagsak. Ano pa ang halaga ng isang hamak na peak saint? At ikaw isang munting ikalawang antas na saint naglalakas loob kang magpakitang gilas sa aking harapan. Nanlamig ang puso ni Xiaofeng. Ngayon lamang niya tunay na naunawaan. Sa loob ng Nether Sea, ang pinakakinatatakutan ay hindi ang dagat mismo, kundi ang napakaraming halimaw na kaluluwang namatay noong sinaunang panahon. Saint, ano ang gagawin natin? Nataranta si Zhao Chen nang makita ang napakalakas na kalaban at agad lumapit kay Xiaofeng. Kung tutuusin, isa kang saint. Ikaw ang dapat humarap sa kanya. Patay na siya, pero buhay ka pa. Napangiwi si Xiaofeng habang nanginginig ang puso sa takot. Bilang batang Panginoon ng Sacred Mountain, sanay siyang tapakan ang sinumang kalaban sa labas dahil walang makapapantay sa kanyang lakas. Ngunit dito sa Nether Sea, wala siyang magawa. Mas malakas ang kamao ng kanyang kalaban. Boom! Muling umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog nang muling sumuntok ang peak saint. Kumidlat ang paligid, nabiyak ang espasyo, at mula sa isa sa mga bitak ay sumingaw ang mainit na enerhiya. Yang energy! Ang lagusan, sigaw ni Xiaofeng. Gamitin niyo iyon para makatakas. Yene, tama ka, malamig na sabi ng madilim na lalaki. Gaano man kalupit ang Nether Sea, laging may maliit na pag-asang mabuhay. Kumuha siya ng isang sisidlan na may lamang mga bamboo stick at ibinagsak iyon sa lupa. Ito ang life and death omens. Sa 1,000 patpat, 10 lamang ang may markang buhay. Ang iba ay kamatayan. Kapag nakabunot ka ng buhay, makakaalis ka. Kapag kamatayan ang nabunot mo, mananatili ka rito magpakailanman. Lahat ay nanlumo. Sa harap ng isang peak saint, imposibleng gumamit ng dahas. Ang tanging magagawa nila ay ipaubaya ang lahat sa kapalaran. Ngunit napakaliit ng tsansa. Ako ang mauuna. Lumabas si Zufan. Habang ang iba ay nanginginig sa takot, sinubukan niyang unawain ang tunay na layunin ng pagsubok. Kung ang mga sovereign ang naghanda nito, hindi nila ako basta papatayin. Kalmado niyang inabot ang isang patpat. Namangha ang lahat. Maging si Zhao Chen ay napahanga. Talagang kakaiba si Steward Zhou. Kahit mababa ang cultivation niya, walang makapapantay sa kanyang katatagan. Hindi nila alam na ni Zufan na may nakatagong dahilan ang pagsubok na ito. Pagtingin niya sa patpat. Buhay. Napakagandang senyales, masayang sigaw ni Zhao Chen. 1% lang ang tsansa, pero buhay agad ang nabunot niya. Talagang pinagpapala si Steward Zhou. Tanga. Malamig na sabi ni Xiaofeng. Mas lalong lumiit ang tsansa nating mabuhay. Natigilan si Zhao Chen. Wala nang gustong sumubok. Sa huli, si Baliuyu ang lumapit. Pagkabunot niya, kamatayan. Tahimik siyang napabuntong hininga habang tumingin kay Zufan. Lalong bumigat ang pakiramdam ng lahat. Anong hinihintay niyo, sigaw ng peak saint? O gusto na ninyong manatili rito sa Nether Sea habang buhay? Galit na sinulyapan ni Xiaofeng si Zhao Chen. Ikaw na ang bumunot. Nanginginig ang kamay ni Zhao Chen habang pumili. Pagtingin niya. Buhay. Napahalakhak siya sa tuwa. Samantalang si Xiaofeng ay halos manginig sa inis. Dapat ako na ang nauna. Dahan-dahan siyang lumapit at iuunat na sana ang kamay. Ngunit bigla siyang may naisip. Sandali. Paano si Qingcheng? Nakatali siya. Paano siya bubunot? Siya. Ngumisi ang peak saint. Nagdulot siya ng kaguluhan kaya siya nakadapos. May ibang kailangang bumunot para sa kanya. Ang magiging kapalaran niya ay mabuhay o tuluyang mabura ang kanyang kaluluwa. Hindi man lang siya magiging ligaw na espiritu. Nagulat ang lahat. Ano ba ang ginawa niya para maparusahan ng ganoon? Tahimik lamang si Zufan. Alam na niya ang tunay na dahilan. Mabilis na bumunot si Xiaofeng. Kamatayan. Namutla siya. Ngumisi ang peak saint.
Maruming bata. Napakarami mong kaluluwang pinatay rito sa Nethersea. Dapat nga ikaw ang nakagapos. Dahil kamatayan ang nabunot mo, mamamatay ka. Biglang sumugod ang kanyang palad. Sandali, sigaw ni Hixiaofeng. Huminto ang Peak Saint. May huli ka pa bang sasabihin? Hindi iyon para sa akin. Itinuro niya si Chu Qingcheng. Para iyon sa kanya. Yumiling si Chu Qingcheng. Hindi ko siya pinakiusapang bumunot para sa akin. Ang patpat na iyon ay kanya. Bakit siya ang pipili para sa'yo? Tanong ng Peak Saint. Dahil fiance ko siya. Ako ang may karapatang magdesisyon para sa kanya. Hindi, mariing tanggi ni Chu Qingcheng. Hindi kita fiance. Mayabang nang umiti si Hixiaofeng. Sinusuportahan ng Sacred Mountain ang iyong master. Matagal ka nang nakatakdang mapangasawa ako. Simula pa noon, nakalaan ka na para sa akin. Lahat ng mayroon ka ngayon ay dahil sa akin. Kapag nakabalik tayo, tanungin mo pa ang iyong master. Hindi makapaniwala si Chu Qingcheng. Hindi impossible. Takot ka lang mamatay kaya nagsisinungaling ka. Hindi. Malakas na sabi ng Peak Saint. Totoo ang sinasabi niya. Dahil kaluluwa ang pumasok rito, walang maitatagong kasinungalingan. Makikita agad yon sa inyong yin bodies. Dahil walang naging reaksyon ang kanyang kaluluwa, nangangahulugan itong totoo ang kanyang sinabi. Nanghina si Chu Qingcheng. Master. Tahimik na nag-isip si Zufan. Alam na nila ang sovereign path na nasa kanya, kaya gusto na nila itong angkinin. Kung ganoon, maaari na ba akong pumili para sa kanya? Hindi pinansin ni Hixiaofeng ang wasak na damdamin ni Chu Qingcheng. Ngumisi siya. May isa pa siyang pagkakataong mabuhay. Maingat siyang bumunot muli. Pak! Sa pagkakataong ito. Buhay. Napahalakhak siya. Buhay. Makakabalik ako. Sinabi ng Peak Saint. Kayong tatlong lalaki ay maaaring makaalis. Ang dalawang babae ay mananatili. Ngunit maaaring ibigay ng sinumang may hawak ng life stick ang kanyang pagkakataon sa iba. Yee! Ngumisi si Zhao Chen. Sino namang pipiliing mamatay kaysa mabuhay? Ngunit nang lingunin niya si Hixiaofeng. Nakita niya ang mapanlinlang nitong ngiti. Anong balak mo? Wala. Gusto ko lang na ibigay mo ang life stick mo kay Qingcheng. Fiance ko siya. Dapat ko siyang iligtas. Ulo! Kanina handa mo pa siyang isakripisyo. Galit na galit si Zhao Chen sa isip. Pagkatapos ay tumingin si Hixiaofeng kay Zufan. Zufan! Hindi ba mahal mo si Qingcheng? Kung ganoon, ialay mo ang buhay mo para sa kanya. Umiti lamang si Zufan. Hindi. Nagbago na ang isip ko. Lumingon siya kay Baliyuyu at mahinahong sinabi. Ang ibibigay ko ang pagkakataong mabuhay ay kay Yuyu. Sa mga sandaling iyon, nabigla ang lahat. Maging si Baliyuyu ay hindi makapaniwala sa naging pasya ni Zufan. Ano? Hindi ba si Chu Qingcheng ang pinakamamahal niya? Bakit? Tahimik na lumapit si Zufan kay Baliyuyu. May mabigat na buntong hininga siyang pinakawalan bago iniabot ang life stick sa kanya. Hindi mo kailangang manatili sa impyernong ito dahil sa akin. Bumalik ka. Nakatitig si Baliyuyu sa kanya. Ibinibigay mo sa akin ang pagkakataong mabuhay dahil may utang na loob ka sa akin. Umiling si Zufan. Noon maaaring ganoon. Pero ngayon, gusto ko talagang mabuhay ka. Dahil yon ang sinasabi ng puso ko. Napatingin si Baliyuyu sa Peak Saint na tila naghahanap ng kasagutan. Tahimik na tumango ang Peak Saint. Tapat ang kanyang sinasabi. Bahagyang kinagat ni Baliyuyu ang kanyang labi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chu Qingcheng na hawak pa rin ang death stick. Naiintindihan ko ang iniisip mo. Kahit gusto mong piliin ang kamatayan. Igagalang ko ang iyong desisyon. Tahimik na nagsalita ang Peak Saint. Nagkaisa ang dalawang puso. Tapos na ang kasunduan. Ngumiti si Zufan. Marahan niyang tinapik ang balikat ni Baliyuyu. Kinuha niya ang death stick mula rito bago lumakad papunta kay Chu Qingcheng. Hindi napigilan ni Baliyuyu ang mapaluha. Samantala, labis na nagtaka si Hixiaofeng. Ano bang nangyayari sa dalawang iyon?
Bakit mas gusto pa niyang piliin ang kamatayan kaysa mabuhay? Mapanuyang umiti ang Piksent. Ang mga taong sakim na tulad mo hinding-hindi mauunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay at kamatayan. Sa isang kisap mata, lumapit siya kina Zufan at Chu Qingcheng. Itinaas niya ang napakalaki niyang palad sa kanilang ulunan. Dahil pinili ninyo ang kamatayan, wasakin kayo ng palad na ito. Tahimik na niyakap ni Zufan si Chu Qingcheng. Payapa ang kanyang mukha. Pagsisisihan mo ba ang pagpiling ito? Mahinang ngumiti si Chu Qingcheng. Walang pagsisisi. Kung hindi tayo mapaghihiwalay ng buhay, lalong hindi tayo mapaghihiwalay ng kamatayan. Huminga siya ng marahan. Isa lang ang panghihinayang ko. Hindi ko pa rin alam kung saan talaga ako nagmula. Mahinang ngumiti si Zufan. May ipinapasiyasat na ako. Kung mabubuhay tayo, malalaman din natin ang katotohanan. Yumiling si Chu Qingcheng. Kung wala namang saysay ang kamatayan, wala na ring saysay ang lahat. Basta kasama kita. Kasabay noon. Boom! Bumagsak ang napakalaking palad. Nilamon ng nakakasilaw na liwanag ang dalawa. At tuluyan silang naglaho. Para bang namatay. Tahimik na pinanood ng lahat ang kanilang pagkawala. Napailing si Zhao Chen. Nagpunta ako rito sa Nether Sea. Wala rin naman akong napala. Sa halip nawala pa ang pinakamahusay kong tagapayo. Mariing ikinuyom ni Xiaofeng ang kanyang kamao. Mas malaki ang nawala sa akin. Alam mo ba kung gaano kahalaga si Chu Qingcheng? Ayon sa sinaunang tala ng Sacred Mountains, may kakayahan siyang maging isang sovereign. Napakalaking kawalan ang mamatay siya rito. Hindi ko sana siya isinama. Akala ko makakatulong siya sa paghahanap sa teritoryo ng sovereign. Ngunit, galit niyang iwinasiwas ang manggas bago tuluyang umalis. Sa kabilang panig, mapait na nakatitig si Bai Liuyu sa lugar kung saan naglaho ang dalawa. Ngunit bago siya makaalis, tinawag siya ng Piksent. Sandali. Napalingon siya. Ano yon? Seryosong nagsalita ang Piksent. Malapit nang bumaba ang dao. At nalalapit na ang katapusan ng mundo. Ang tanging pag-asa ay si Zufan. Nakita ko ang katapatan mo sa kanya. Kaya maaari kitang pagkatiwalaan. Nais itanong ng Nether Sovereign kung handa mo ba siyang tulungan. Nanlaki ang mga mata ni Bai Liuyu. Ano? Buhay pa siya? Biglang sumilay ang saya sa kanyang mukha. Samantala, muling lumitaw sina Zufan at Chu Qingcheng sa batong plataporma. Tahimik silang sinalubong ng Nether Sovereign. Bahagya itong tumango. Takot mamatay ang karamihan. Ngunit ang tunay na dahilan ay ang panghihinayang sa mga bagay na hindi pa nila nagagawa. Kapag nabitawan mo na ang lahat nawawala ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Zufan, nakapasa ka sa huling pagsubok. Magalang na yumuko si Zufan. Maraming salamat, Sovereign. Ngunit hindi ba kayo natakot? Paano kung naniwala akong hindi nyo talaga ako papatayin? Bahagyang tinaas ng Nether Sovereign ang kanyang kilay. Hindi kita papatayin? Akala mo ba? Hindi ko yun naisip. Maliban sa 3 tagapagbantay, ang iba mong nakalaban ay si Zhu Yifan sa iyong puso. At ang Piksent, wala ni isa sa kanila ang nagpigil. Kung hindi mo naunawaan ang Tyrant Path hindi mo malalampasan ang unang pagsubok. Tinanggap mo ang kanyang fist intent. Hindi mo lang nararamdaman. Pero wasak na ang katawan mo. Isa pang suntok At habang buhay ka nang mananatili sa Nether Sea. Nanginig si Zufan. Nagpatuloy ang Nether Sovereign. Sa ikalawang pagsubok kung si Zhu Yifan ang nanalo hindi ka na magiging ikaw. Babalik ang puso mo sa panahon ng Demonic Emperor. Mabubura ang 100 taon mong karanasan sa mortal na mundo. At sa ikatlong pagsubok akala mo ba laro lamang iyon kasama ang Child Sovereign? Sa lakas ng iyong Spirit King Soul, hindi mo ba naisip kung bakit nakatakbo ka ng 4 na oras nang hindi bumibigay? Iyon ay pagsubok sa iyong espiritu. Kung hindi mo naunawaan ang Dao, matagal ka nang namatay sa pagkaubos ng iyong kaluluwa. Napalunok si Zufan.
Ngayon lamang niya napagtanto na bawat pagsubok ay tunay na nakamamatay. Akala niya noon, paraan lamang iyon ng pagtuturo. Hindi niya alam na isang hakbang lang ang pagitan niya sa kamatayan. Napangiti ang Nether Sovereign. Walang libreng bagay sa mundong ito. Mas malaki ang panganib. Mas malaki ang gantimpala. Ngunit laging may katumbas na halaga. Ang 5 tagapagsubok. Ipinasa sa iyo ang kani-kanilang dao. At kasabay nito, handa ka rin nilang patayin. Dahil ang tunay na pagtuturo ay ibinibigay ang buong sarili. Kahit ikapahamak pa nila. Tulad ng huling palad na yon, hindi ang katawan mo ang tinamaan, kundi ang puso mo. Kung hindi mo tuluyang binitawan ang lahat ng alalahanin, kahit umaasa ka pa lamang sa isang himala, wasak na sana ang iyong kaluluwa. Walang kinalaman dito si Miss Chu. Lahat ng iyon ay ikaw mismo. Nanlamig ang buong katawan ni Zufan. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan kung gaano siya kalapit sa tunay na kamatayan. Talagang mapaglaro ang mga sovereign. Nakakangiti silang nagtuturo. Habang lihim na nakataya ang buhay ko. Ngumiti lamang ang Nether Sovereign. Biglang, rumble! Matinding yumanig ang buong kalangitan. Nagbago ang ekspresyon ng Nether Sovereign. Wala ng oras. Zufan, pagbalik mo unawain mo ang dao ng buhay at kamatayan. Pati ang iba pang 3 dao. Nasa iyo na ang pag-asa ng mundo. Natigilan si Zufan. Katapusan ng mundo. Ngunit bago pa siya makapagtanong, isang makulay na liwanag ang pumasok sa kanyang katawan. Kasunod nito, nabasag ang madilim na kalangitan. Bumuhos ang ginintuang sinag mula sa kalangitan. Malakas na sumigaw ang Nether Sovereign. Umalis kayo. Sa isang iglap, tinangay ng malakas na puwersa sina Zufan at Chu Qingcheng. At naglaho sila. Tahimik na tumingala ang Nether Sovereign sa gintong liwanag sa kalangitan. Sa isang sipol, lumitaw ang iba pang mga tagapagsubok. Seryoso silang lahat. Nagsalita ang Nether Sovereign. Heavenly Sovereign, pagkaraan ng napakaraming taon, nagawa mo pa ring makapasok. Tumawa ang kalangitan. Hahahan. Kayo rin naman ang may gusto nito. Unti-unting kumalat ang gintong alon sa langit. At lumitaw. Isang napakalaking mata. May 12 gintong singsing sa gitna nito. Nagsalita ang Heavenly Sovereign. Hindi sana ako makakapasok. Kung pinipigilan pa rin niyo ako gamit ang 4 na Sovereign Path. Ngunit pinili ninyong ipamana ang lahat. Parang nagpakamatay na rin kayo. Tumawa ang unang tagapagbantay. Nagpakamatay. Matagal na kaming patay. Mga kaluluwang nakakapit na lamang kami sa aming dao. Paano pa magiging pagpapakamatay yon? Tumingin ang napakalaking mata sa kanya. Tyrant Sovereign. Shadow Sovereign. Child Sovereign. Nether Sovereign. Rebirth Sovereign. Alam na ninyong mga ligaw na kaluluwa na lamang kayo. Bakit patuloy pa rin niyo akong hinahadlangan? Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa dao ng buong mundo. Tahimik na nagsalita ang matandang mangingisda. Ang mundo ay binubuo ng yin at yang. May kabutihan at kasamaan. Walang dapat manaig ng lubusan. Lahat ng nilalang may karapatang mabuhay. Humuni ang Heavenly Sovereign. Ang dao ang pundasyon ng lahat. Ngunit itinapon ito ng demonic path. Marumi na ang mundong ito. Ang tunay na kinatatakutan ko ay ang mga demonyong nasa puso ng tao. Bilang Heavenly Sovereign, ako ang magsasakatuparan ng dao ng langit. Lilinisin ko ang lahat ng demonyo. At dahil ipinanganak kayo mula sa demonic path, kailangan kayong mabura. Tahimik na sumagot ang Nether Sovereign. Hindi kami mga demonic cultivator. Tao kami. At sumusunod din kami sa dao. Nakikita namin ang kabutihan sa tao. Samantalang ikaw, hindi mo na nakikita ang tama at mali. Kaya magkaiba talaga ang ating landas. Malamig na tumawa ang Heavenly Sovereign. Tunay ngang magkaiba tayo. Gusto ninyong gamitin ang demonic path upang pag-isahin ang 10 dao. At labanan ang Heavenly Path.
Ngunit mabibigo kayo. Hindi ang taong inaasahan yon, kundi ako ang siyang magbubuklod sa lahat ng dao. Paalam ni mga dati kong kaibigan. Linisin ang lahat. 11 gintong singsing ang sabay-sabay na nagliwanag. Isang dambuhalang alon ng liwanag ang bumalot sa buong Nether Sea. Sa isang iglap, naglaho ang buong Nether Sea. Ngunit nanatiling kalmado ang Nether Sovereign. Heavenly Sovereign, mabibigo ka. Ang aming mga daon ang magiging saksi. Hush! Sa ilalim ng nagliliyab na araw, isang anino ang mabilis na lumipad at muling sumanib sa katawan ni Zufan. Napailing siya at biglang umubo ng dugo. Tama si Senior Nether Sovereign. Hindi ko man nararamdaman noon, wasak na pala ang katawan ko dahil sa mga suntok ni Senior Tyrant Emperor. Ramdam niya ang matinding sakit sa bawat bahagi ng kanyang katawan, kaya napabuntong hininga siya. Hindi talaga nagpigil ang mga sovereign. Para maipasa ang kanilang dao, handa pa nilang kitilin ang buhay ko kung kinakailangan. Kuya Zu! Isang masayang sigaw ang narinig niya. Salamat sa langit! Bumalik na ang kaluluwa mo. Nauna nang bumalik sina Xiaofeng at Zhao Chen at sinabi nilang namatay kayo ni Ate Qingcheng sa Nether Sea. Halos mamatay ako sa kaba. Buti na lang dumating si Ate Yuyu at sinabing magigising ka rin. Pagmulat ni Zufan, nakita niya ang nakangiting si Shuang-er. Mabilis siyang tumingin sa paligid, ngunit mga miyembro lamang ng Luo Clan ang naroon. Nasaan sina Qingcheng at ang iba? Sumagot si Shuang-er. Pagkarinig ng grupo ng Ruby Cloud Sect na namatay si Ate Qingcheng, agad nilang kinuha ang katawan niya. Samantalang si Demonic Emperor at si Xiaofeng ay umalis na rin nang hindi ka man lang nilingon. Tumango si Zufan. Talagang sarili lang ang iniisip ng dalawang iyon. Kung nakabalik ang kaluluwa ko, siguradong nakabalik na rin ang kay Qingcheng. Pero kapag nalaman ni Xiaofeng na buhay siya, malamang pilitin na naman niya ito. Sayang hindi ko siya napatay sa Nether Sea. Napabuntong hininga siya. Nasaan naman si Yuyu? Bahagyang pumikit si Shuang-er. Ngayon mo lang siya hinanap. Sinabi ni Ate Yuyu na may mahalaga siyang gagawin at matagal pa bago siya makabalik sa clan. Nag-isa siya sa Sacred Domain. Ano kaya ang balak niya? Saglit mang nag-isip si Zufan, agad din niya itong isinantabi. Kilalang kilala niya si Bali Yuyu. Alam niyang kaya nitong alagaan ang sarili. Uwi na tayo. Sigurado akong may sarili siyang dahilan. Tatawagin ba natin si Demonic Emperor? Malamig na umiling si Zufan. Walang kailangan. Kailangan kong unawain ang lahat ng natamo ko sa Nether Sea. Kapag natapos ako sisingilin ko ang mga matatandang iyon. Nagningning ang kanyang mga mata sa malamig na determinasyon. Tahimik na tumango ang lahat. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, handa nang kumilos si Steward Zuo laban sa 8 Emperor. 3 buwan ang lumipas. Pagbalik pa lamang sa Luo Clan Manor, agad na nagkulong si Zufan sa kanyang pribadong silid. Hindi man lang niya nakausap sina Luo Yunchang at ang iba pa. Napailing si Dan Qingshen habang natatawa. Mukhang napakalaki ng nakuha niya sa Nether Sea. Sayang talaga at hindi ako sumama. Tumango rin ang iba. Siguradong napakahalagang kayamanan ang nakuha niya. Tingnan niyo, wala na siyang inatupag kundi magkulong. Puno ng inggit ang kanilang mga mukha. Ganito pala ang kayamanan ng isang sovereign. Dinala lang niya ang 2 babae para maitago ang tunay niyang pakay. Sayang talaga ang pagkakataon. Samantala, sa loob ng silid. Hindi pinansin ni Zufan ang lahat ng ingay sa labas. Naglatag muna siya ng isang makapangyarihang depensibong formation bago naupo nang nakapulupot ang mga binti. Isa-isang dumaan sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari sa Nether Sea. Ang kamao ng Tyrant Emperor. Ang laban nila ni Zhu Yifan. Ang kakaibang galaw ng Child Sovereign. Ang pagsubok ng Peak Scent. At ang huling babala ng Nether Sovereign. Habang patuloy niyang inuunawa ang mga ito, lalong lumalakas ang kanyang aura. Rumagasa ang Yuan Qi sa bawat ugat ng kanyang katawan. Biglang nagliwanag ang buong katawan ni Zufan. Makukulay na liwanag ang sumabog mula sa kanya. Hindi man ito napigilan ng formation, tumagos pa rin ang mga sinad at kumalat sa buong kalangitan. Ano yon? Nagulat ang lahat sa labas. Ang buong langit ay nabalot ng makukulay na bahagharing liwanag.
Nang tumama ang mga sinag sa kanilang katawan, naramdaman nila ang kakaibang init at kapayapaan. Biglang nanginig si Dan Qingshen. Bantayan niyo ako. Magbi-breakthrough ako. Agad siyang tumakbo papasok sa kanyang silid at nagsimulang magmeditasyon. Hoy! Linya ko yan. Pati si Murong Lee ay nagmamadaling pumasok. Akyat na rin ako sa susunod na realm. Kayo na ang magbantay. Tumawa si Ouyang Lingshan. Akala mo ba ikaw lang? Hindi rin ako magpapahuli. Sunod-sunod na nagsipagkulong ang lahat. Walang magbabantay. Sayang ang ganitong pagkakataon. Sa buong lungsod ng Luklan, lahat ng nakaramdam ng makukulay na liwanag ay biglang lumakas ang cultivation. Walang natirang nagbabantay. Ang mga gwardiya, mga patrol, mga eksperto, lahat ay nagsara ng kanilang mga mata upang magmeditasyon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang napakalaking lungsod ay naging tahimik na parang isang ghost town. Sa malayo, napangiti si Beili Jingshan. Ito na ang pagkakataon. Wala nang nagbabantay kay Zufan. Thunder Sword King. Tara, patay natin siya para sa Sword Star Empire. Ngunit, walang sumagot. Paglingon niya, nawala na rin si Beili Yuli. Ikaw rin? Galit na galit siyang sumigaw. Mga Sword King kayo ng Sword Star Empire. Hindi ba't matagal na nating hinihintay ang pagkakataong ito? Walang kwenta. Ako na lang ang papatay kay Zufan. Galit siyang humakbang pasulong. Ngunit 2 hakbang pa lamang. Biglang nanlambot ang kanyang katawan. Nawala ang galit sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng kakaibang katahimikan. Bakit nawawala ang put ko? Hindi gusto kong mag-cultivate. Pakiramdam ko magbi-breakthrough ako. Hindi na siya nakalaban pa. Umupo siya sa mismong lugar at nagsimulang magmeditasyon. Patuloy na sumayaw sa kalangitan ang makukulay na liwanag. Parang ipinapakita nito sa lahat ang mga lihim ng Dao. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Umakyat sa langit ang Dragon Soul ni Dan Qingshen. Kasabay nito ay lumitaw ang isang higanteng gintong espada na mahigit 300 metro ang haba. Nabuo na niya ang kanyang Imperial Mark. Opisyal siyang umabot sa Emperor Stage. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Nagbi-breakthrough sina Murong Lee at ang iba pang eksperto. Si Lu Yunhai at ang mga batang gwardiya ng Luklan ay umabot sa Spirit King Stage. Samantalang sina Luo Sifan at ang iba pang kabataan ay diretsong umakyat ng 2 buong realm hanggang Genesis Stage. Lahat ay hindi makapaniwala. Kahit napakasagana ng spiritual energy sa Sacred Domain, hindi dapat ganito kabilis ang kanilang pag-unlad. Iisa lamang ang paliwanag. Ang mahiwagang bahagharing liwanag na nagmumula sa silid ni Zufan. Sa ilalim ng liwanag na yon, ang pag-cultivate ay tila naging isang paraiso. Kaya walang sinuman ang tumigil. Patuloy silang nagmeditasyon habang ang makukulay na sinag ay tila bumubulong sa kanila ng malalalim na lihim ng mundo, dahilan upang patuloy na sumulong ang kanilang yuan qi at cultivation. Mabilis na bumagsak mula sa kalangitan ang mahigit 100 figura at marahang lumapag sa lupa. Pinangunahan sila ng isang matipunong lalaki na nasa edad 30. Itinuro niya ang direksyon ng makulay na liwanag na bumabalot sa himpapawid. Mga elder, naroon sa unahan ang himpilan ng Luklan. May ulat mula sa gambling town na dito nila pinapanday ang isang espada gamit ang kaliskis ng dragon. Napasinghap ang matandang nasa kanyang tabi. Ano ang liwanag na yon? Napakunot noo ang isang matandang may pulang buhok. Sa loob ng 32,000 taon kong pamumuhay sa Sacred Domain, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kababalaghan. Alam ng buong mundo na sinumang gumamit ng bahagi ng aming lahi sa paggawa ng sandata ay sasalubungin ang galit ng mga dragon. Ngunit ang Luklan ay tila walang takot na lantaran pang ginagamit ang Dragon Sword. May makapangyarihang sumusuporta ba sa kanila? Lumapit naman ang isang elder na may itim na buhok. May mali rito. Hindi man kalakihan ng Luklan, kakaiba ang bawat kilos nila. Pati ang lugar na ito ay nababalot ng misteryosong pangyayari. Mag-ingat tayong lahat. Tumango ang buong grupo. Ngumisi ang matipunong lalaki at yumuko sa 3 elder.
Mga Elder Bailong, Chailong, at Heilong, sa tingin ko ay sobra lang kayong nag-ingat. Bahaghari lang naman yan. Narinig kong nasa ilalim sila ng proteksyon ni Demonic Emperor Zhao Chen. Malakas ba talaga yon? Kahit pasuportahan sila ng 7 Sacred Mountains, mangangahas ba ang matatandang iyon na makialam sa usapin ng ating lahi? Tahimik na nag-isip si Bailong bago sumagot. Kahit 3 Sacred Mountains pa ang magsanib, hindi natin kinatatakutan. Ngunit hindi masamang maging maingat. Tusong nila lang ang mga tao. Paano kung isa itong patibong ng 7 Sacred Mountains upang udyukan tayong magsimula ng digmaan? Huwag ninyong kalilimutan ang nangyari 500,000 taon na ang nakalipas sa Fountain of Youth. Dahil sa kanilang panunukso, napilitan tayong umatras matapos mawalan ng napakaraming kasapi. Mabuti na lamang at natakot silang madamay sa ating desperadong paglaban. Kaya ngayon, kung may isang maliit na angkan na bigla na lamang tayong hinahamon, dapat tayong maging doble ang pag-ingat. Muling tumango ang lahat. Nagbigay ng mungkahi ang matipunong lalaki. Subukan muna nating silipin ang lakas nila. Kung may tunay na eksperto roon, saka tayo magpapasya. Pero kung wala, sapat na akong mag-isa para lipulin silang lahat. Hindi ko nga kinatatakutan ang 8 Emperors, ang maliit na Luo clan pa kaya. Hindi maaaring yurakan ang dangal ng lahi ng dragon. Sumang-ayon ang 3 elder. Agad na lumipad ang lalaki, ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit ay isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Isang malakas na ugong ng dragon ang umalingaw-ngaw. Mula sa makukulay na liwanag ay umusbong ang isang napakalaking prismatikong dragon na nagbuga ng gintong aura. Pagkaraan ay nahati ito sa 5 dragon na may magkakaibang kulay. Umiikot ang mga ito sa himpapawid habang naglalabas ng maitim na enerhiya na bumuo ng isang napakalaking itim na butas. Nang magsanib ang 5 dragon, pinagdugtong nila ang kanilang mga ulo at buntot upang mabuo ang balangkas ng isang napakalaking itim na salamin. Ito ang bagong Imperial Mark ni Zufan, ang Heaven Devouring Wraith Mirror. Unti-unting bumagsak ang itim na salamin patungo sa silid ni Zufan bago tuluyang naglaho. Kasabay nito, nawala rin ang lahat ng makukulay na liwanag sa kalangitan. Isa-isang namulat ang lahat ng nagmemeditasyon. Napabuntong hininga sila nang makitang naglaho na ang mahiwagang liwanag. Sayang sana tumagal pa ng kaunti. Ngunit nang suriin nila ang sarili nilang cultivation, agad napalitan ng matinding tuwa ang kanilang panghihinayang. Napakalaki ng kanilang naging pag-unlad. Sina Dan Qingshen, Murong Li at ang iba pang matatandang eksperto ay sabay-sabay na umabot sa Peak Emperor Realm. Sa kanilang kasalukuyang lakas, ang dating kinatatakutang 8 Emperors ay tila mga batang walang kalaban-laban. Bilang mga tagapagmana ng Sword Sovereign at mga nakaranas ng 4 na Sovereign Paths ni Zufan, napakalayo na ng pundasyon nila kumpara sa kahit sinong eksperto mula sa Sacred Mountains. Napamulat ang matipunong dragon at napailing. Sabi ko na nga ba, bahaghari lang iyon. Ngunit agad siyang napakunot no. Sandali tao pala ang bumuo ng Imperial Mark na yon. Pero bakit may Dragon Soul siya? Impossible. Ninakaw niya ang kapangyarihan ng ating lahi para mabuo ang kanyang kaluluwa. Paano nangyari iyon nang hindi natin namamalayan? Unti-unting napalitan ng matinding galit ang kanyang pagkalito. Hindi sapat na ninakaw ninyo ang kapangyarihan ng mga dragon. Ginamit pa niyo ang ating lahi bilang sandata. Lahat kayo mamamatay. Sa isang malakas na dagundong ay sumugod siya patungo sa lungsod. Naramdaman ni Dan Qingshen at ng iba pa ang napakalakas na presensya. Luo Clan! Ang lakas ng loob ninyo. Lilipulin ko kayong lahat. Sumabog ang aura ng isang Peak Emperor at nilamon ng nakapangingilabot na bloodlust ang buong syudad. Kung 2 araw lamang ang nakalipas, tunay na magiging malaking banta siya sa Luo Clan. Ngunit ngayon, halos lahat ng Spirit Kings ng Luo Clan ay umabot na rin sa antas ng Peak Emperor. Ang isang Emperor na gumagawa ng gulo. Isa na lamang siyang simpleng pagsasanay. Napangiti si Dan Qingshen. Saan naman nanggaling ang lalaking ito? May tapang din eh. Nagliwanag ang mga mata ni Murong Li. Perpektong pagkakataon ito para subukan ang bago nating lakas bilang mga emperor. Sang-ayon. Lahat ay ngumiti ng may pananabik. Maging si Bailiuli ay tila sabik ding makipaglaban. Pero gaya ng dati pumila muna tayo. Walang aangkin sa kanya ng mag-isa. Tumawa si Murong Li.
Mauuna ang mga orihinal na venerable ng Luo clan pagkatapos kami. Salamat! Humakbang si Li Jinshan habang nagliliyab ang kanyang fighting spirit. Ako ang kalaban mo. Napangiti ang dragon. Peak Emperor. Mabuti. Hindi ko akalaing may ganitong eksperto ang maliit na angkang ito. Sayang lamang at tao ka. Ang katawan ng dragon ay 10 ulit na mas malakas kaysa sa inyo. Nagningning ang mga mata ni Li Jinshan. Dragon ka pala? Ayos! Isa rin akong body cultivator. Tignan natin kung sino ang tunay na mas malakas. Tumawa siya habang sumusugod, balot ng maitim na enerhiya ang kanyang kamao. Boom! Nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Isang napakalakas na shockwave ang sumabog sa paligid at maging ang espasyo ay bahagyang nabaluktot. Napaatras ng bahagya ang dragon dahil sa lakas ng suntok. Napanganga ito sa gulat. Hindi ko akalaing may taong kayang sanayin ang katawan hanggang sa ganitong antas. Ngunit tao ka pa rin. Kahit gaano ka magsanay, hindi mo matatalo ang isang dragon sa purong lakas. Sa isa pang pagsabog ay naitulak niya si Li Jinshan ng mahigit 10 hakbang paatras. Sa halip na matakot, lalo lamang natuwa si Li Jinshan. Napakalakas talaga ng mga dragon. Mula sa ibaba ay sumigaw si Qiu Yanhai. Old Lei. Gamitin mo ang Imperial Mark. Tao tayo, huwag mong subukang tapatan ang halimaw gamit lang ang katawan. Tumango ang iba bilang pagsangayon. Ngumisi ang dragon. Tama ang kaibigan mo. Kailanman ay hindi matatalo ng tao ang dragon sa lakas ng katawan. Kaya nga ipinagmamalakin nyo ang Imperial Mark. Kung mamamatay ka nang hindi mo man lang ito nagagamit, tunay kang kawawa. Siguradong hinihintay ng mga nasa ibaba na protektahan mo sila gamit ang Imperial Mark. Ngumiti si Li Jinshan sa sarili. Kung alam mo lang, hindi sila nag-aalala dahil kailangan ko silang iligtas. Gusto lang nilang matapos agad ako para sila naman ang makalaban sa'yo. Lalo na ang mga Sword King. Kapag sila na ang humarap sa'yo, kahit dragon ka pa, wala kang magiging pag-asa. Dahil ang tunay na mga halimaw ay nasa loob mismo ng Luo clan. Imperial Mark. Heaven-crushing Black Dragon. Pumikit ng bahagya si Li Jinshan habang mabilis na bumubuo ng mga hand seal. Sa isang malakas na sigaw, sumiklab ang ginintuang liwanag. Sa himpapawid ay lumitaw ang isang napakalaking itim na dragon na pumulupot sa dambuhalang selyo. Itinuro ni Li Jinshan ang kanyang kamay. Kasabay ng isang nakabibinging dagundong ng dragon, rumagasa ang napakalaking selyo patungo sa matipunong dragon warrior. Maging ang espasyo sa paligid ay nanginig at nabaluktot dahil sa napakalakas nitong puwersa. Nanlaki ang mga mata ng dragon sa lakas ng pag-atake. Agad niyang itinaas ang kanyang lumalaking braso upang salubungin ito. Boom! Nagbanggaan ang kamao ng isang Peak Emperor Dragon at ang Heaven-crushing Black Dragon ni Li Jinshan. Napakalalakas na shockwave ang kumalat sa buong paligid. Hindi umatras ang alinman sa dalawa. Sa halip, ang mismong espasyo ang halos mabiyak sa tindi ng kanilang banggaan. Napakunot noo ang dragon. Hindi niya inaasahang kayang makipagsabayan ng isang tao sa kanyang hilaw na lakas. Tunay ngang nakakatakot ang Imperial Mark ng tao. Ngunit, isa siyang dragon. At para sa isang dragon, ang makipagtabla lamang sa isang tao ay isang malaking kahihiyan. Namula ang kanyang mukha sa galit. Crack! Nanginig ang kanyang katawan habang lalo niyang ibinuhos ang lakas. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Sa wakas, naibalik niya ang napakalaking selyo. Nayanig si Li Jinshan at napaluwa ng dugo. Ngunit mumiti lamang siya. Panalo ka sa round na ito pero sa susunod, ako naman ang mananalo. Ngumisi ang dragon. Hindi ka rin masama. Ito ang unang pagkakataong may taong kapantay ko ang lakas na nakabasag ng aking braso. Tiningnan niya ang nanginginig niyang kanang kamay. Sayang nga lang wala ng susunod na laban. Kahit bali ang isang braso ko, kaya ko pa ring lumaban. Ikaw naman ay mas malubha ang tinamong pinsala. Humina na ang Imperial Mark mo. Kapag namatay ka, wala nang magtatanggol sa Luo clan. Tinitigan lamang siya ni Li Jinshan na parang tanga bago lumipad pababa. Sa isip niya, hindi naman ako ang tunay na tagapagtanggol ng Luo clan. Nakipag-spar lang ako, hindi para mamatay. Bukod pa roon, marami pang kayang dumurog sa iyo rito.
Ang problema lang ay baka mapatay ka agad ng mga halimaw na yon bago pa ako makabawi ng isa pang laban. Paglapag niya, tumingin siya kay Qianhai. Ikaw na ang susunod. Napakamot ng ulo si Qianhai. Old Lee, bakit mo naman sineryoso? Spar lang ito. Nabali mo patuloy ang braso niya. Paano pa ako makakapag-practice kung kalahati na lang ang lakas niya? Umiling si Li Jingshan. Tama na ang yabang. Kahit isang kamay lang, sapat pa rin yon para talunin ka. Sige na. Tuluyang nalito ang dragon. May isa pa. Hindi siya makapaniwala. 2 Peak Emperor na agad ang mayroon ang maliit na Luo clan. Ngunit wala siyang nagawa nang humarap sa kanya si Qianhai. Ngumiti ito at magalang na yumuko. Please mauna ka. Suminghal ang dragon. 2 Peak Emperor lang ang meron kayo at iniisip ninyong matatalo ninyo ako. Ang tanging pag-asa ninyo ay sabay ninyo akong salakayin. Kasabay ng sigaw ay agad siyang sumugod. Kitang-kita sa kilos niya ang pagnanais na tapusin agad ang laban bago pa magsanib ang 2 Peak Emperor. At mabilis nga itong natapos. 3 minuto lamang ang lumipas. Hinal na hinal si Qianhai. Namumutla ang kanyang mukha habang may dugo sa gilid ng labi. Magalang siyang yumuko. Talagang napakalakas ng mga dragon. Talo ako. Ngunit ang dragon ay halos maiyak na. Tinitigan niya ang isa pa niyang palad na ngayon ay sunog at halos hindi na may galaw. Ano ang sinasabi mong talo ka? Pareho lang kayo ng lakas ng nauna. Nasira na rin ang kaliwa kong kamay. Ano bang klaseng halimaw ang Luo clan na ito? Paano sila nagkaroon ng 2 eksperto na kasing lakas ng 8 Emperors? Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Buti na lang wala ng pangatlo. Hoy! Sino ang susunod? Nanginig ang puso niya. Sa isang iglap ay lumitaw si Xu Qingjian. Sinulyapan niya ang magkabilang sirang kamay ng dragon saka sinermunan si Qianhai. Hindi ba spar lang ito? Bakit mo ginaya si Old Lee? Paano ko ngayon masusukat ang Imperial Mark ko laban sa isang kalabang baldado? Napakamot lamang sa ulo si Qianhai. Pasensya na, mahal na dala lang ako. Halos mapatalon ang dragon. Ano? Training partner lang ang tingin nila sa akin. Napansin niyang isa ring Peak Emperor si Xu Qingjian. Hindi niya napigilang mapasigaw. Ilan ba talaga ang emperor ninyo? Kalmadong itinuro ni Xu Qingjian ang grupo sa ibaba. Lahat sila. Kasabay noon. Daan-daang tao ang sabay-sabay na lumipad. 12 ng Peak Emperor ang nakatayo sa unahan. Nagmistulang bagyo ng napakalalakas na aura ang bumalot sa himpapawid. Nanginig ang mukha ng dragon. Lentik. Kung ganito pala kayo kalalakas, bakit hindi nyo pabagsakin ang 8 Emperors at kayo na lang ang mamuno? Kaya pala ang lakas ng loob ninyong hamunin kami. Humugot siya ng malalim na hininga at biglang umatungal. Huwag kayong magyabang. Hindi lang ako ang dumating. May 2 pang dosenang Peak Emperor at 3 Dragon Elders na kasama ko. Bawat isa sa kanila ay kasing lakas ko. Wala ni isa sa inyo ang makakaligtas. Napabulalas ang lahat. Ano? Ngumisi ang dragon. Natatakot na ba kayo? Ngunit, sa halip na matakot, sabay-sabay silang nagsigawan sa tuwa. Ayos! Mas marami tayong makakaspar. Hahaha! Tuluyang natulala ang dragon. Ano ba nang nangyayari sa inyo? Mga Dragon Saint ang mga elder namin. May 2 kaming dosenang Peak Emperor. Bakit kayo natutuwa? Tumawa si Murong Lee. Eksaktong kakabreakthrough lang namin sa Emperor Realm. Akala namin sapat ka ng training partner dahil dragon ka. Pero 2 laban pa lang halos hindi mo na maigalaw ang 2 kamay mo. Hindi ka pala sapat. Kung gusto naming subukin ang tunay naming lakas, Dragon Sense na ang kailangan namin. Napailing ang Wine Sword Immortal. Pero 3 lang sila. Paano natin hahatiin? Nag-isip si Dan Qingshen. Dragon Sense ang kalaban. 3 o 4 tayo bawat isa. Hindi na kailangang magpalitan. Tumango ang lahat. Biglang lumitaw si Sword Child. Iwan niyo sa akin ang pinakamalakas. Ako ang espada ni Ama. Nasa Peak Emperor na rin ako. Kahit ilang Dragon Saint pa ang dumating, kaya ko silang harapin. Napangiwi ang lahat.
Hindi na kailangan. Maupo ka na lang at manood. Tumalikod si Swordchild. Mga matitigas ang ulo. Samantala, tuluyan nang nabasag ang pananaw ng dragon sa mundo. Mga tao ba talaga ang mga ito? Pumunta kami rito para lipulin sila. Pero para sa kanila mga training partner lang kami. Kailan pa naging mas malakas ang tao kaysa sa mga dragon? Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang 12 ng dragon. Sa unahan nila ay ang 3 dragon elders. Nag-aalalang nagtanong si Elder Bailong. Ano ang nangyari? May nakatagpo ka bang eksperto kaya ka humingi ng tulong? Nanginginig ang labi ng matipunong dragon. Tahimik niyang itinaas ang 2 bali niyang braso at itinuro ang napakaraming tao sa kanyang harapan. Napasinghap ang 3 elder. Napakaraming emperor. Hindi. Kahit ang 8 emperors ay walang ganito karaming peak emperor. Biglang nanlamig ang kanilang mga likod. 10 eksperto ang nakatitig sa kanila. Na parang mga gutom na mandat. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.